Would you believe, some believers dare to ask, bakit daw tayo laging nag-aaral ng prophecy? Bakit na lang daw tayo hindi mag-focus doon sa pang-araw-araw na mga preachings like how to live a godly life, mga tipong mga bagay na yung pang-araw-araw na buhay nga raw po. Yun po ang kanilang kumbaga ina-argue. Ina-argue po talaga. So, minsan malungkot kong isipin na talagang ibig sabihin pinapakita lang po niya na hindi nila pinaghahandaan yung rapture. Amen? Ayun naman po kung tutuusin. On second thought, tignan po nating mabuti. Sigurado naman po tayo, rapture tayo eh. Pero iba rin po yung alam natin. Yun lang po yung point ko dito. At least alam natin. Di ba? Alam natin kung ano yung anong stage na po tayo. Wala ko ibang maisip na word yun. Sorry. Anong stage na po ba tayo ngayon? Stage po natin yun. Kalagayan natin yun. Church age. Anytime nadagitin na tayo sa rapture. So, napakahalaga po ng alam natin yung katotohanan na yan. Mahalaga yung, yes, hindi tayo natutulog. Tulad ng binabanggit na itong unang Thessalonians, 1 Thessalonians, basahin ko muna buong chapter 5, no? Verses 1 to 11. Masyadong maliwanag dito. 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 11. Medyo madami-dami po ito, so you really need to bear with me while I read it, no? So ito po, tignan niyo po rito ha. Anong banggit naman ng Bible? Ito naman ang tanong ng Bible. Sabi nila tanong, bakit daw lagi tayo nag-aaral ng Israel tungkol sa end times? Ito pong sabi ng Bible kasi. 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 11. But concerning the times and the seasons, brethren, you have no need that I should write to you. For you yourselves, sabi niya, for you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. Ayun. Ginagamit din po nila itong dahilan. Darating siyang para magnanakaw, kaya hindi naman natin alam, sabi niya. Pero iba rin pinag-aaral tayo. Tuloy natin. For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them, as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. Itong verse 3, papaliwanag ko mamaya, mahalaga yan. But you, brethren, mga mananampalataya, are not in darkness, so that this day should overtake you as a thief. O yun, di ba? Yun lang naman dahilan. Ba't tayo para alam natin yan? You are all sons of light and sons of the day. We are not of the night nor of darkness. Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. O yun. Siguro sapat na po yung talatang yun. Striking na po yung talatang yun para malaman natin bakit po tayo nag-aaral ng scriptures. Let us be sober, di ba? Let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. Yan po ang sabi ng Bible. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet the hope of salvation. For God did not appoint us to wrath. Ito pinaka-importante rito. Makinig po mabuti. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Ito po ay napakagandang rapture verse po nito, kung tutuusin. He did not appoint us to wrath. Napakaganda po ng verse na yan para angkinin po natin yan na ira-rapture po talaga tayo ni Lord. Hindi niya hahayaan na magdanas tayo ng tribulation. Kaya hindi niya papahintulot na maranasan ng mga believers ang tribulation. Ira-rapture po niya tayo. Again, ulitin natin, 1 Thessalonians chapter 5, verse 9. Pero yung 3, mahalaga yung 3, paliwanag ko mamaya. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Sinasabihan niyo ba, kung may mga Bibles din ba kayo, you have to read with me dahil malalaman natin dito kung ano yung kalagayan natin bilang mga Kristiyano. Okay? Verse 10, sabi niya rito, who died for us, niya,
Di ba si Jesus Christ yun, who died for us that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Therefore, comfort each other. Ito, makinig po mabuti. Therefore, comfort each other and edify one another just as you also are doing. Ito ang bilin, no? Comfort each other and edify one another just as you also are doing. Ibig sabihin, paano may comfort yung mga believers? Sabihin mo sa kanila, Jesus will come. Jesus will come for the rapture para, yes, kasi mga kapatid po tayong nalulungkot, nadadown. Sabi ng Bible dito, ibigay natin sa kanila yung blessed hope. Let us give them the full assurance and the blessed hope. Okay, tignan po natin. But concerning the times and the seasons, brethren, you have no need that I should write to you. Kung tutuusin po, alam na po natin yan, that Jesus one day will come to get us to be with Him forever, di ba? Para po mapasakan niya tayo forever. Ayan po yung rapture of the church. Sabi sa verse 2, for you yourselves know, again, know na naman eh. Ibig sabihin, pag Kristiyano ka, alam naman yun eh. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. Alam naman natin yan, darating siya para magnanakaw. Dahil binanggit ng Panginoon yan sa atin. Si Jesus, sinabihan niya tayo na darating siya para magnanakaw. Pero tignan niyo po itong verse 3. Makinig po mabuti. Kanina kapag gusto sabihin sa inyo to, itong verse 3 mahalaga. For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them, as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. Hindi po para sa believers to. Kasi pag believer ka na, you know, sabi ng verse 1 and 2. Sabi sa verse 1, concerning the times and the seasons, brethren, you have no need that I have done. Ibig sabihin, alam na natin. Lalo sa verse 2, for you yourselves know perfectly. For you yourselves know perfectly the day of the Lord so comes as a thief. Diba? In the night. Okay. Pero itong verse 3, sa mga unbelievers to. For when they say peace and safety, yan. Ang mga unbeliever po, parang okay lang sa kanila na hindi nila makilala si Jesus. Parang wala silang interest kay Jesus. Na ito po yung panahon na makikita mo ang mga tao na walang interest sa Panginoon. Parang sa kanila, ang buhay, yung parang dito lang sa lupa. Ay, amen? Pinagkakaabalahan na dito lang, which is hindi naman masama ang mga bagay niyan. Pero yung pagkaabalahan mo mga bagay na yan without Jesus in your life, delikado ka, di ba? Kasi tingnan nyo, for when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them, as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. Bakit sinabing and they shall not escape? Kasi pag namatay silang walang Kristo sa buhay, automatic pupunta sila ng impyerno. Walang escape. Walang escape. Yan ang binabanggit ng Bible. Napakaliwanag po ng ating ilong ko dahil maalikabok. So ayan po ang ano natin. We just really have to know the truth. You just really need to know kung ano ang sinasabi ng Bible sa atin. Ano ang sinasabi ni Lord Jesus sa atin. Si Jesus ba gusto niyang mapahamak ni isa sa atin? I don't think so. Dahil ang Panginoong Jesus pumarito upang tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Sabihin ng iba, buhay na naganap at kasiyasiya. Yes, habang nandito tayo mga Kristiyano. Pero ang pinaka-purpose si Jesus, salvation. Amen? Salvation. Gusto ng Panginoon na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At kung tinanggap mo ng buhay na walang hanggan na yan, binabati kita sapagkat sigurado, anytime, mamatay ka man, kahit saan ka abutan ng kamatayan, hindi ka matatakot dahil sigurado ka, alam mo, tutungo ka sa kaharian ng Panginoong sa Kristo. Sa kanyang piling at pabubuhay ng walang hanggan. Kasama ang Panginoon. Yan ang pinakamaganda. So habang may panahon pa itong church age, accept Jesus as your personal Lord and Savior by believing what He has accomplished and what He has done on the cross 2,000 years ago. Ichi knows talaga, grabe. So, ayun. I hope itong vlog, itong munting video ito, nagpamulat sa inyo na bakit mahalaga ang prophecy. Thank you.